lahat, our Lord Jesus. Salamat po sa constant na companion na patuloy mong pinaparanas sa amin. Lord, we want to walk na meron po kaming kagalakan, ano man ang pinagdadaanan namin sa bawat araw, patuloy pa rin kaming nakahawak, Panginoon, at patuloy mong hinahawakan ang aming mga kamay na nagtitiwala at nakadepende sa iyo, na alam namin na lagi kang nasa side namin, nasa harapan namin, nasa likod namin, Panginoon, na lahat, Ama, ng mga pleasure, Lord, yung sovereignty mo sa amin, na ma-enjoy namin lahat ng difficulties namin sa bawat araw, Lord, na niloloob mo. Lord, tulungan mo kami na ma-appreciate ang lahat ng bagay, na ma-prepare kami kung gaano kaganda ang mga senaryo, kung gaano namin kailangan yakapin ang mga hangin ng adventure sa buhay namin, Lord, na maalam namin yung shelter namin kung saan kami magpapahinga, even sa panahon na pakiramdam namin, Lord, wala kaming matirang lakas, Lord, sa iyo kami kikukuha ng mas mahigit pang lakas na maipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng pasasalamat ng aking mga kapatid, kasi, Lord, nararamdaman namin na nandun continually pa rin, Panginoon, ang guidance mo sa bawat isa sa amin, sa every step ng journey namin, ahead, Panginoon, sa bawat isa sa amin papunta dyan, sa kalangitan, Ama, na, Lord, hindi mo kami pinababayaan, nananatili ka, Panginoon, na close sa bawat isa sa amin, at nananatili ka, Panginoon ko, na binibigyan kami ng daan, for you are the way, Panginoon, daan na maging higit kaming mag-close pa sa iyo, Panginoon, at ma-fix yung aming mga pag-iisip, na magtiwala, Panginoon, sa guidance, every moment by moment, Panginoon, along the way ng journey namin. Tulungan mo kami na huwag mag-alala, Panginoon, about sa lahat na mai-encounter namin on the road ahead, Panginoon, sa aming mga buhay. Hayaan mong manatili na mai-remind sa amin lagi, Panginoon, na lagi kang nasa tabi namin, na you are our Emmanuel, Father God, na makalaya kami at makapokus kami, na ma-enjoy lang ang presensya mo na nananatili sa bawat paghakbang ng mga paa namin, nananatili kaming i-cherish, Panginoon, na ma-draw yung aming mga sarili, even in our quiet moment, na masik ka namin, Panginoon, na na-enjoy namin yung presensya mo, yung present mo, na natututo kaming magtiwala sa iyo, ng mayroong puso na laging handang magpasalamat, na andun yung excellent, Panginoon, ng aming paggawa, dahil, Lord, andun yung pagtulong mo, Panginoon, sa proseso, Ama. Hallelujah. Salamat na, Panginoon, ina-aware mo kami sa pag-grow namin, sa paglago namin, Panginoon, sa pamamagitan ng tulong at gabay mo, Panginoon. Salamat po na patuloy mo kaming tinitrain, na patuloy na magbabad sa pakikipag-communicate sa iyo sa pamamagitan ng mga panalangin, Ama. Salamat, Ama, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat na, Lord, pinapanood mo kami 24 hours, Panginoon. Salamat sa intimacy, yung attitude, Panginoon, yung essential intimacy na nilalagay mo sa buhay namin, yung sa puso namin, yung aming grateful attitude, Panginoon, at patuloy nawa ka naming ma-honor at hindi ka namin ma-dishonor sa lahat ng nangyayari sa buhay namin, Panginoon, na mag-receive kami, Panginoon ko, ng puso na laging handang humakbang, Panginoon, ano man ang season ng buhay namin, hindi kami ma-shakeable, hindi kami ma-shake, Panginoon, hindi kami, manatili kami, Panginoon, at maging firm ang aming foundation ng pananampalataya, na nagpabalik lagi ng pasasalamat sa lahat ng sitwasyon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan, kaya lagi tayo, sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, diba? 17:18, lagi tayong pasasalamat, manalangin ng may pasasalamat. Amen. So, pag-aaralan po natin ngayon bilang mga intercessor, yung magkaroon po tayo ng purity of the soul. Amen. So, yung soul natin na maging pure sa harapan ng Panginoon, at kasama yung ating mga puso. 'Di ba? Yun, dun nagsisimula kasi yun para mag-manifest sa soul natin. Sabi sa Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Amen. So bilang mga intercessor, yun yung pinaka vital key natin para mag-flow yung prophetic sa buhay natin. Magkaroon tayo ng purity, 'di ba? Yun yung heart natin na laging clean, malinis sa harap ng Diyos, mga kapatid. Kasi hindi imposible na magkaroon ng malinis na puso kung, 'di ba? Kung ang ano natin, ang vessel natin is mag, ma, mag ano, ma, ma-
mapuno tayo. Mapuno tayo ng understanding, pang-unawa. Kasi ang isang mananampalataya, mga kapatid, napapahamak tayo kasi nga kulang tayo ng pang-unawa. Amen? Kapag hindi natin, kapag sobrang cloudy, alam niyo parang ang labo-labo sa atin ng mga ng mga tinig, ang labo-labo ng sitwasyon para sa buhay natin na hindi natin maintindihan, 'di ba? Kailangan manatili tayo na malinis yung puso natin. Manatili tayo para dahil sa paraan na gano'n, doon natin clear na maririnig yung tinig ng Panginoon, 'di ba? Na mag-come to pass sa buhay natin. Kaya nga bawat tao, 'di ba? Pwedeng meron tayong mga opinyon, 'di ba, na naririnig sa kanila, 'di ba? Yung mga bagay na sometimes yung ibang tao naglilin sila doon sa mga sinasabi ng mga tao or sinasabi ng sarili nilang thought, sariling pag-iisip or sariling pang-unawa. Kaya kaya nalilihis yung message ng Panginoon sa kanilang buhay. Katulad ng mga pinagdadaanan natin, 'di ba? Kung hindi tayo maa-align, 'di ba? At malilihis ang ilaw na sinusundan natin, pwede din tayo, 'di ba, na hindi makarating sa ating patutunguhan kung ano ang plano ng Panginoon sa atin. Kung tayo ay maglilin sa sarili nating pang-unawa, sa sariling opinyon o opinyon ng ibang tao o opinyon natin kasi our thought is not God's thought. Pero there's possibility na maging thought natin yung thought ng Panginoon. Amen? Kung meron tayong malinis lagi at pure na puso sa harapan niya. Kaya nga, kasi nagbibigin, di ba tayo po, kapag tayo nakikinig sa mga sarili nating opinyon, naglilin tayo sa mga bagay na nararanasan nating mabibigat, 'di ba? At tayo ay kulang ng understanding at nalihis tayo. Dito nagsisimula yung mix, 'di ba? Yung sama-sama na na pag-iisip na carnality. Mai-insert sa ano natin, sa sarili natin yung mga bagay na hindi galing sa Diyos o hindi galing sa Espiritu. Amen? So kaya mawawala sa isip natin, sa puso natin yung divine na plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga lagi kong sinasabi sa atin, bawat isa sa atin, tumingin tayo sa Espiritu, hindi sa nakikita ng mata natin. Kaya nga ang pananampalataya, 'di ba? Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita pero may hope tayo. Amen? Kaya yung soul, 'di ba? Mayroon tong natural state. Meron tong quiet attitude to, meron tong quiet nature siya na usually wala tong kapahingahan. 'Di ba? Yung soul natin walang kapahingahan kasi lagi itong nag-iisip. Lagi itong hindi mapakali, lagi itong may tanong, lagi itong hindi makaunawa. Kaya nga tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Katulad ni Adan at Eva, 'di ba? From the beginning pa lang, na-deceive sila sa Genesis chapter 3. Kasi bakit? Yung soul ng tao kasi hindi yan lahat all-knowing. Amen? Yung soul natin, hindi yan all-wise. Hindi yan matalino. Amen? Hindi yan lahat-lahat alam niya, ang katalinuhan. Meron tong gutom, alam yon, gutom ang soul natin sa understanding, gutom na gutom tayo. Kaya kapag hindi natin naunawaan yung mga bagay at hindi tayo itinuro, 'di ba? Hindi tayo nagabayan ng Espiritu Santo, malilid tayo into kapahamakan. Amen? Kasi yung soul natin nagde-desire to lagi na magkaroon ng kaalaman. Amen? At ang problema, kaalaman na malayo sa Diyos. Amen? At yun yung mga buhay natin dati. Amen? Kaya anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng lantaran o expose, di ba, na nahaharm natin yung sarili natin, nawawala tayo ng purified, 'di ba? Yung hindi tayo kumbaga, hindi tayo nakakapag-produce ng malinis na puso, 'di ba? Malinis na gawa. Amen. Kasi nga hindi tayo nare-reserve. Hindi natin nauunawaan yung meaning. Hindi natin hindi natin nauunawaan yung sitwasyon unless, 'di ba, mag-yield tayo sa espiritu ng Diyos. Doon lang tayo magkakaroon, 'di ba po,
reproduce o kaya or tinatawag na manganganak yung ating kaunawaan, 'di ba? Magkakaroon tayo ng malawak na malalim na pangunawa para hindi tayo maitangay sa kasamaan o katiwalaan. Amen? Kaya only kung tayo ay magkakaroon ng pure heart, dun lang natin makikita ang Panginoon. Hindi lang sa eternity ha, hindi lang sa walang hanggan mga kapatid. Sinasabi ng Bible na kung meron tayong purong puso, makikita din natin ang Diyos. Amen? So, ibig sabihin, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Even ngayon, mga kapatid. Diba? Even ngayon, nakikita natin, mararanasan natin ang Panginoon kung magkakaroon tayo ng realm, ng divine encounter sa Panginoon, sa vision, and even sa mga prophetic insight. Kaya dapat ang nature ng ng ating soul, magkakaroon tayo ng control. Magkaroon tayo ng desire na makontrol ito. Hindi tayo ang kinokontrol ng soul natin. Amen. Kasi ang soul po, ito yung gutom eh, 'di ba? Ito yung authority o nag-iimpluwensya sa atin at ito yung independence. Wag nating hayaan na maging independent tayo sa soul natin o sa laman natin o sa gusto natin, sa desire natin. Kasi ito yung ginagamit ni Satan para ma-deceive tayo. 'Di ba? Magkaroon tayo ng deception. Kaya nga si Adan at Eva, 'di ba, naging sobrang epektibo si Satanas sa kanila. Kasi nga ito yung pinasok niya, 'di ba? Kaya napakahalaga po na maunawaan natin na wag tayong magkaroon ng rebellion dahil lang sa kauhawan natin sa mga bagay na gusto nating malaman na hindi tayo nakalin o hindi tayo naka-yield o nakadepende sa Espiritu Santo kasi magkakaroon tayo ng rebellion. 'Di ba? Kasi tingnan mo si Satan, hindi siya nag-ingay na sobrang ingay sa garden. 'Di ba? Halos nagwi-whisper lang siya kay Eve na hindi namalayan ni Eve dahil sa ino-offer ng kaaway sa kanya, 'di ba? Nagkaroon siya kasi hindi naman actually galing 'yan kay Satan eh, 'di ba? Dahil si Eve kasi madalas lumalapit dun sa puno. 'Di ba? Siya mismo. Kaya nga alam nyo mga kapatid, ang temptation actually hindi naman galing sa demonyo. 'Di ba? Minsan hindi lahat galing sa kanya, minsan galing na sa desire natin. 'Di ba? Yung desire natin tayo. Pero minsan lagi nating sinisisi sa kanya kasi lahat ng bagay, 'di ba? Lahat ng bagay, yung demonyo kasi, yung kaaway kasi, pero minsan bago tayo bumawi, nasa thought na natin 'yun eh. 'Di ba? Yun yung umaalingaw-ngaw na kasi gusto natin. Hindi dahil minsan sa kanya, kundi dahil sa sarili nating desire. Kaya yung soul natin lagi itong may hidden desire. Kaya maging maingat po tayo. Maging maingat tayo kasi kapag yun ang nangyari, malalayo tayo lagi sa Panginoon. Kung paanong ganun nangyari sa kanila sa Genesis 3:5, 'di ba? Kasi yung mata nila, yung kung babasahin natin yung salita ng Panginoon, 'di ba? May katotohanan naman eh, yung sinabi, half truth yung sinabi ng kaaway eh, 'di ba? Na kasi nga yung soul natin laging uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa knowledge, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga desire. Basahin ko po Genesis 3 sa kaalaman. 'Di ba? At yun nga yung nagpahamak kay Eva. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kaya't magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Amen? So sa isang banda, may half-truth naman talaga yung sinabi ng kaaway. Kaya nga tingnan nyo, sa bawat pagkakasala natin sa mundo,
tinutwist niya eh. Tinutwist niya yung katotohanan na may ka-deception. Kaya si Satan, yung salita ni Satan, ano lang yan, kalkulado. Ano yung sa Tagalog? Yung ano lang, limited lang. Kasi kasi alam niya na yung mga kauhawan ng mga soul natin, lalo na ngayon na napag-aralan niya yung mga kilos ng mga tao, 'di ba? Mga kahinaan ng mga tao. Alam niya naglolonging tayo, 'di ba? Na alam niya na sunggab tayo ng sunggab sa mga pagpapala na minsan hindi tayo nag-iisip kasi iniisip natin, 'di ba, na okay lang naman, maunawaan tayo ng Panginoon. 'Di ba? Uhaw tayo sa govern, 'di ba? Sa pagmamanipula. Uhaw tayo sa title, 'di ba? Uhaw tayo sa mga ano kaya doon niya tayo ano eh, hindi siya nahihirapan na i-guide ang mga tao sa mga ganong kaparaanan kasi alam niya kung ano yung itatanim niya sa mga ano natin, 'di ba? Sa mga desire natin para tayo maanod na lang na hindi natin namamalayan nadideceive na tayo. Kaya nga karamihan ng mga taong nadideceive minsan, hindi pa nga yung nasa labas eh, karamihan, nandun na sa loob ng church. Kasi bakit? Nagtatanim siya ng mga idea sa isip natin ng mga bagay na akala natin godly pa. Pero dahil kulang tayo sa pangunawa, kulang tayo sa guidance, nawawalan tayo ng divine boundaries sa sariling nating personal growth. 'Di ba? Kasi minsan dahil bakit saan? Sa katamaran din natin na mag-aral ng salita ng Diyos. Sa katamaran natin na i-separate yung mga gawa natin, 'di ba? Sa divine na gustong gawin natin ng Panginoon, ng Espiritu. Tamad tayong magbasa, tamad tayong manalangin, 'di ba? Kaya nga minsan bakit kailangan nating tingnan yung oras ng pananalangin natin kasi akala natin minsan ang haba na nating magdasal. But which is hindi naman pahabaan ng panalangin. Pero yung oras na maano sana natin magkaroon tayo ng disiplina sa pag-i-spending time, sa pagkakaroon ng ano ng pag pag-i-enhance, alam niyo yun, yung ini-enhance natin, Ate Melda paki-mute nga po. Yung ano, yung ating moment time sa Panginoon, 'di ba? Kasi hindi naman tayo ang nagbi-build ng relasyon sa Diyos eh. Ang Diyos ang nagbi-build ng relasyon sa atin. Amen? Wala tayong binibuild sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbi-build sa atin. Kaya nga tayo dumadaan sa mga test kasi dinadarang niya tayo para matuto tayo magkaroon ng tiwala sa Kanya. Para magkaroon tayo ng dependency. Di ba? Yung magdepende tayo sa Diyos. Hindi tayo magdepende sa sarili natin. Hindi gusto ng Lord na maging independent tayo. Gusto niya nga na parang bata tayo, laging nakadepende sa Kanya. Pero yun yung sinasabi ko, pag wala tayong gano'n na personal growth natin, kasi kailangan nating mag-grow. Hindi natatapos tayo sa pagtanggap kay Jesus. 'Di ba? Kailangan natin magkaroon ng personal growth, kailangan natin magkaroon ng maturity kasi marami tayong makakaharap. Even mga mananampalataya makakabangga natin. Kaya minsan yun yung gawa ng kaaway na ino-offer sa atin, bakit nakukurap tayo kasi kulang tayo ng growth. Minsan akala mo tulog ka lang ng tulog pero ang ano katamaran na. Hindi mo alam na attack ka ng demonic attack na yon. Saan ka nakakita ng taong tulog ng tulog? 'Di ba? Minsan akala mo kain ka lang ng kain, pero kasalanan na rin ang gluten, 'di ba? Yung kain ng kain, kasalanan na rin 'yon. Nawawalan tayo ng disiplina, nakukurap tayo. Minsan patol na tayo ng patol sa mga tao. Kahit gusto na ng Diyos na manahimik tayo, sagot pa rin tayo ng sagot, salita pa rin tayo ng salita na hindi na tayo nag-iisip. Kasi gusto natin maano yung maipalabas natin yung tama, 'di ba, ng maling paraan. Para lang masabing tama tayo. Hindi yun yung intend ng Panginoon sa atin. Gusto niya tayong lumago. Gusto niya tayong mag-grow tayo ng may wisdom niya or maturity. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin na laging mag-grow yung soul natin under ng guidance niya. Na parang bata na nagmamature tayo sa watchful, sa paggagabay ng magulang na under ng care.
Kasi yung soul natin, parang bata. Hindi niya kayang i-govern yung sarili niya ng sarili lang. Yun po ang soul. Yun ang kaluluwa. Hindi niya pwedeng turuan yung sarili niya ng sarili lang niya. Unless, di ba, mag-grow lang to o magmamature lang to kung meron tong Holy Spirit nakatambal na magtuturo sa kanya. Yung divine teacher, yung guardian. Amen? Kasi kung hindi, magiging unstable yung soul natin. Kapag hindi tayo nagpa-govern sa Holy Spirit at sa divine teacher at divine guardian natin, madali tayong madideceive. Madali tayong matatangay ng mga emosyon natin. Sa pamilya na nga lang di ba? Pag nag-away kayo ng asawa mo, pag hindi ka pa matured, pag hindi ka pa spiritual growth, dadaling ka ng emosyon mo. Sa bibig nanggagaling ang kasamaan, ang kasalanan. Hindi sa kinakain natin, hindi sa pumapasok, sabi sa lumalabas. Magkamali ka lang, may kasalanan ka na. Yung bibig mo magkasala lang, hindi na ano. 'Di ba? Hindi na pure agad yung soul mo, hindi na agad pure yung heart mo. Bakit? Bakit ka ba naglalabas ng masamang salita? Kasi hindi pure yung puso mo. Yan ang sabi ng Diyos sa Roma, 'di ba? Kaya ang true prophetic, sensitibo tayo dapat. Kailangan maging sensitibo tayo. At magpo-flow lang to sa soul natin kung matututo tayong maging submitted. Amen? At matututo tayong magpa-purify. Sa ganung paraan, dun lang tayo makokontrol at mai-embrace kung i-embrace natin yung Espiritu ng Diyos para maging source ng wisdom and authority na nagmumula sa Kanya. Kasi ang Holy Spirit ang nagre-reveal ng revelation. Hindi ang soul. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng wisdom, hindi ang soul. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng authority, hindi ang soul. So kapag nagbigin tayo sa spirit realm, 'di ba? At nakatingin tayo sa spirit ng kasi nasa kingdom tayo ng Panginoon, mga kapatid, wala na tayo sa kingdom ng mundo. Wala na tayo dito sa mundong ito. Hindi 'yun dapat ang nasa mindset natin. At mahalaga 'yun na 'yun ang maipasok natin sa utak natin para maging malinaw sa atin ang kahalagahan ng tinatanggap natin. Dahil sa mundong ito, maraming espiritong nagkalat. Maraming sumasaklaw. Kaya nga kung magkakaroon tayo ng insight, ng prophetic insight, magkakaroon tayo ng talagang vision na nagmumula sa Panginoon na makita natin yung mga espiritu dito sa mundong ito, nagkalat talaga. Even sa isang tao, pag tinitingnan mo, makikita mo agad sa kanya ba in the spirit realm na may espiritu ng pride itong taong ito. Hindi mo papatulan. Bakit? May wisdom ka na na galing sa Diyos. Hindi ka na lang sumusunod sa soul mo. Kasi bibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Kaya tayo nagkakaroon ng dominion, hindi lang sa mga bagay sa mundong ito, even sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero kung hindi tayo magkakaroon ng divine control sa soul natin, at hindi tayo masasakop ng authority at karunungan ng Panginoon, paano natin matatalo yung para tayo mag-intercede, mga kapatid? Kung wala tayong purity ng soul, kung wala tayong pure heart, paano natin makikita yung Diyos? Paano natin makikita yung will niya? Paano natin makikita yung way niya kung wala tayong purity? Kasi only that, dun lang magbibigin, di ba? Na makita natin ang Diyos. Kasi even dito sa mundong ito, may mga angel din na nagkalat dito. Even sa nature. Alam nyo ba na may mga anghel din sa nature, sa kagubatan, 'di ba? Bukod pa sa mga falling angel, bukod pa sa mga marami po tayong dapat pag-aralan ng mga intercessor. Hindi lang sa mga pamilya ninyo.
Hindi lang sa mga pamilya natin. Even sa espiritu na meron sila, kailangan din nating mapag-aralan kasi doon magiging critical yung paglakad natin sa Panginoon pag di natin nagamit yung mga, hindi natin ma-activate yung mga regalo natin. Kasi kung mababasa ninyo yung parable, hindi lang ang napupunta sa impyerno yung hindi tumanggap sa Diyos. Sabi doon ng Panginoon, pag hindi mo nagamit yung regalo mo, idalin nyo yan, di ba? Itapon nyo yan sa impyerno. Pag di natin nagamit, hangal, sabi niya, alam mo pala na kumukuha ako alam mo pala, di ba? Sabi niya ganon. Panginoon, binaon ko, sabi niya, yung binigay mo sa akin. Kasi alam ko na darating ka at kumukuha ka ng bagay na hindi mo pinaghirapan. Sabi niya sa Panginoon. Anong sabi niya? Hangal, alam mo pala na kumukuha ako. Bakit binaon mo? Di sana pinasok mo na lang sa bangko. Kumita pa sana. Di ba? Yung mga dinobles na mga na binalik sa kanya, nakisalamuha sa Panginoon, nag-celebrate kasama ng Diyos. Pero yung isa na binaon, anong nangyari? Itapon niyo yan sa naglalagabgab na apoy. Mahiwaga po ang salita ng Panginoon. Kaya kung hindi tayo magiging matalino, kung hindi natin hihingin ang wisdom ng Panginoon, paano po tayo? Marami pong nanonood sa atin. Pabasa nga po sa Daniel 4:23. Kaya kailangan magkaroon tayo ng foundational understanding po kasi magiging critical ang sitwasyon natin kung hindi tayo lalakad ng mas malalim prophetically sa mundong ito. Daniel 4:23 po. Sige po, ako na lang magbabasa kung wala pong magbabasa. Sabi po dito, pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos, aking mga magulang, dahil O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Ngayoy, ibinigay ninyo sa akin ang aking kahilingan, panaginip ng hari sa aming ipaalam. Ay, sorry, sa Daniel, mali ako, Daniel 4 po pala. Daniel 4:23. Sabi dito, Yeah. Ako na lang po, please. sige Sabi po. dito, ang bantay na inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanik-kalang, bakal at tanso. Sinabi pa niyang ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama siya ng mga hayop sa parang at paparusahan sa loob ng 7 taon. Amen po. Amen. So dito makikita ninyo na kumakausap siya. Kinakausap niya dito yung mga watcher. Kinakausap niya yung mga watcher. 'Di ba? Yung Holy One. Sabi niya dito, kasi nga po, marami tayong kasama dito sa mundo na hindi nakikita lang ng mata natin, kundi natin gagamitin. Amen? Kaya, purihin ng Panginoon. Meron ditong hindi lang isang being, kundi two being, yung watcher tsaka yung Holy One ang kausap niya. Ang bantay, sabi niya, ang bantay na inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinasabi niyang ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niya ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama niya na ang mga hayop na parang at paparusahan sa loob ng 7 taon. Amen? Sa English po kasi sabi niya, Your Majesty, so a Holy One, and a messenger, sabi niya. A messenger coming down from heaven and saying, cut down the tree and destroy it. Diba? Mas malinaw po sa English, malalim kasi sa Tagalog. Sabi niya, and destroy it. So, kausap niya yung majesty, diba? Tapos may Holy One, may messenger.
Amen? So, kaya nga, kaya nga dito, ay, according po sa scripture, no, makikita natin dito na even yung mga lingkod noon, hindi lang ang Panginoon ang kinakausap nila, even mga anghel kinakausap nila kasi nga meron tayong authority na mag-utos sa mga anghel. May authority tayo kung gagana ang ating kapangyarihan at makikita natin yung karapatan natin, yung authority natin na pinagkakaloob ng Panginoon para mag-glorify natin siya. Even sa Matthew 25:31, sabi niya doon, when the Son of God shall come in His glory, and all the holy angel with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Luke 9:26, when He shall come in His own glory, and in His Father's and of the holy angels. So nakita niyo po ano? So napakalinaw po dito na even ang mga angel po naka-design holy. 'Di ba? Dinesign sila na holy, holy angel. So tayo din po ano, nakadisenyo po tayo because of the tinatawag natin na bestow, 'di ba? Yung tinatawag natin na pinagkaloob sa atin ng Panginoon kung mauunawaan natin, 'di ba? Na magkakaroon tayo ng soul at heart na pure, 'di ba? Kung magma-manifest na more on yung holiness sa atin. Then, dito, pinapaunawa sa atin na kung mauunawaan natin to, tayo mismo, we are watcher. 'Di ba? Watcher tayo sa mundong ito. CR tayo sa mundong ito. Holy one din tayo, mga kapatid. Kasi bakit? Mas higit yung nagdudwell sa atin. Kasi yung nasa atin, heaven, heaven of heaven, kumbaga, alam niyo yung Holy Spirit na hindi lang siya basta angels. Hindi lang siya basta seer. So nakikita niyo ba yung possibility na mas unique yung class natin sa spiritual being na meron sa mundong ito? 'Di ba? Kasi yung spirit of flesh, spirit and flesh, dala-dala natin sa mundong ito, mga kapatid. 'Di ba? Tapos, hindi lang 'yon. Nakadwell pa, bukod sa spirit mo, nakadwell pa si Holy Spirit na tumutulong sa soul natin. 'Di ba? Gaano pa kahirap para sa iyo, kapatid, na hindi magkaroon ng pure soul at pure heart para hindi makita yung Panginoon na 'yon. Na kung yung mismong holy angel na 'yon, 'di ba? Yung mga watcher na 'yon, nakakapamahala sa mundong ito. Ikaw pa ba? 'Di ba? Kasi yung mga watcher, hindi sila katulad ng holy angels. Magkaiba 'yon. 'Di ba? Kasi yung holy angel, kaya sila tinawag na holy angel, nagdodwell sila sa heaven. Sa heaven of heavens. Yung mga watcher po, dito sila sa mundong ito na tinitingnan nila yung mga bagay dito, which is katulad natin na kumikilos sa spirit and flesh. Amen? So dito, ini-interpret ko lang po sa inyo kung gaano ang power na meron tayo para lumakad po sa pure heart and pure soul sa mundong ito. Na mag-rise tayo, mga kapatid. Even, lalo na po tayo, mga intercessor tayo, ang DNA natin, DNA na nagmumula sa Diyos. Hindi tayo katulad ng mga to. Hindi tayo katulad na, even they are holy angel, di ba? We also holy, hindi dahil tayo ay holy because of the finished work ni Jesus Christ para magkaroon tayo ng authority, di ba? And divine. Divine authority na ma-embrace natin yung source ng wisdom na nagmumula po sa Panginoon mismo kasi tayo yung vessel. Kaya hindi imposible sa atin na magkaroon ng pure soul, hindi imposible sa atin na magkaroon ng pure heart
At hindi imposible sa atin na hindi makita ang Panginoon. Kasi meron tayong union, di ba? Meron tayong communion sa Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit at may capacity tayo sa original design ng Panginoon sa atin na makarating tayo sa iba't ibang spirit realm, sa different realm, di ba? Sa iba't ibang dimension na gusto ng Panginoon na ipakita sa atin. Pero kung kulang tayo ng karunungan at kulang tayo ng kaalaman, hindi po talaga natin matatagpuan. Kasi bakit? Katulad tayo ni Eve at Adan na makukurap tayo. Kasi hindi natin maintindihan. Diba? Yung scripture o yung structure na ginawa sa atin ng Panginoon. Kung paano tayong gustong i-build ng Panginoon, amen, ayon sa disenyo niya. Diba? Ayon sa pattern ng Panginoon na binibigay sa atin. Yung desire work na gusto niya sa atin. Amen? Kaya lahat yun magsisimula kung matututunan po natin na mag-yield, yung soul natin mag-yield po sa Espiritu Santo na maging isa. Maging isa. Kasi kailangan nating maging isa sa soul, spirit, and Holy Spirit. Kasi ang katawan natin, mga kapatid, kikilos ang katawan natin pag nabago yung soul natin. Kasi tayo lang ang nagpapagalaw sa katawan natin. Pag sinabi mo nagugutom ka, pupunta ka sa rep, yung soul mo magsasabi nun para kumilos yung katawan mo. Alipin mo ang katawan mo. Hindi pwedeng ikaw ang maging alipin ng katawan mo unless mas kinakain ka, 'di ba? Ng desire ng soul mo. Doon mo mapapasunod yung katawan mo pag gusto mo maging tamad, magiging tamad ka. Kasi more on soul, 'di ba? At doon ka makukurap. Doon ka magiging astray, kapatid. Kasi hindi mag-a-activate yung power ni Holy Spirit sa'yo. Kasi hindi mo maintindihan, kasi ayaw nating intindihin. Kaya imbis na ma-drive tayo na sa truth nito, sa katotohanan mo to na mas malalim at i-return natin, di ba? Yung ating sarili sa harap ng Panginoon, hindi sa pride, hindi sa sariling choice, hindi sa sariling gusto natin, hindi sa sariling demand. Amen? Kundi sa will ng Panginoon, hindi sa emosyon natin. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, mabuo tayo sa sarili niyang thought na maging isa sa will niya at sa intention niya para sa atin. Yun yung vision, yun yung inner vision ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na makita natin yun. Yun yung desire ng puso ng Diyos na hindi tayo makurap sa imagination na meron ang mundong ito, kundi sa reality at katotohanan na meron at nakahanda. Diba? Na makukonfirm ito ng espiritu natin. Na mag-function tayo. Na magkaroon ng matalino yung intelligent na function na nagmumula sa Panginoon at hindi sa imagination at emotion natin. Dahil meron tayong Espiritu Santo na mag-i-ignite sa obsession natin, 'di ba? Hindi sa ating sarili, 'di ba? Hindi i-disconnect natin yung sarili natin sa humanity. Kailangan nating gwardyahan yung soul natin sa gusto ng mundong ito. I-disconnect natin yung sarili natin, 'di ba? Sa mga lies, sa mga hindi katotohanan, bagko sa rebellion, tatanggalin natin doon. Hindi tayo kailangan nating makita yung katotohanan na hindi na tayo pinanganak sa rebellion. Hindi na tayo pinanganak sa kasinungalingan, kundi dinisenyo tayo para i-glorify ang Panginoon. At yun ang kailangan mag-ignite sa atin. Yun yung kailangan na magpaikot, alam niyo yun, mag-steer sa atin, na ma-mix sa atin. Yung reverent at yung elevation, yung desire na elevation at submission to glorify God. Kasi kung ang mag-aano sa atin, mapupunta tayo sa downfall kung hindi doon. Kaya maraming mananampalataya, mga kapatid, punong-puno po ng insecurity, punong-puno ng emotional corruption, punong-puno ng opensa, punong-puno ng rejection, bitterness at pride. Kasi mali. Kaya meron din talaga tayong emotional warfare. At totoo yun. Katulad ng mga pinagdadaanan natin ngayon.
Pero katotohanan din na pwede nating malagpasan ang lahat ng ito, na magkaroon tayo ng pure soul. 'Di ba? Kung tayo ay lalapit sa Panginoon, totoong magre-repent tayo, magpapabago. Ang repentance is hindi lang sa kasalanan, pagbabago ng isip at puso para makita natin ang Panginoon sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi tayo ang ma-destroy ng mundong ito, kundi ma-destroy natin lahat ng kasamaan sa mundong ito. Binigay ng Diyos yung mismong sarili niya sa iyo at sa akin, ha? Mismong sarili niya ang binibigay niya sa atin. Para maranasan natin yung puso niya. Para makita natin yung katotohanan na mag-reveal sa soul nature natin. Para yun yung mag-sink in sa atin. Para ma-encounter natin yung divine encounter kung paanong naranasan yun nila tatay sa Mount Sinai. 'Di ba? Yung lahat ng mga istorya na naririnig natin, yun ang gusto ng Panginoon sa atin, ma-reveal yun sa atin. 'Di ba? Katulad nila, ma-reveal yun sa atin. Kasi totoo mga kapatid, ang Diyos po, God can experience heartbreak dahil sa atin. Nararanasan ng Diyos, 'di ba? Na magkaroon siya ng heartbreak. Nagdi-grieve po ang Panginoon. Lalo na tayo ang tahanan niya ngayon. Isipin niyo na lang. 'Di ba? Sabi niya sa Ephesians 4:30, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." Kasi yun ang magpapatotoo sa atin. Yun ang maghaharap sa atin. Kailangan isa lang ang mag-possess ng emotion natin. Nag-grieve si God sa atin because He care about us. Siya lang ang nagmamay-ari sa atin. Siya lang ang may karapatan sa atin. Bigyan natin siya ng karapatan sa atin. Hindi lang yun. Hindi lang dahil na-experience ni Lord ang heartbreak. God can also express, na-express niya rin yung pagsisisi niya. Diba? Pagsisisi niya na nilikha tayong mga tao. Even He is all-knowing God. Diba? Kahit alam niya, nagsisisi siya noon, diba? Na nilikha niya ang tao. Amen? Pero ngayon, sa panahon natin, mga kapatid, na tayo ay pinili ng Panginoon, huwag tayong magkaroon ng emotional attach sa mundong ito, kundi magkaroon tayo ng emotional, 'di ba? Emotional attach sa nature ng Diyos. Kung paano niya tayo kine-create, kung paano niya tayo gustong maging. Kasi He love us always. He give us a hope always. He always feel. Nararamdaman niya lahat yon lagi. Nararamdaman, alam niya yung sorrow. Kaya niya rin i-express yung sorrow, di ba? Kaya nga pag pumasok, di ba, tayo ngayon, hindi niyo ba nararamdaman yung nararamdaman ng Diyos pag nagkakamali tayo sa sarili na lang natin? Ramdam natin eh. Yung sorrow ng Diyos, yung lungkot niya, yung pagmamahal niya, yung pag-asa. Ramdam natin. Bakit? Kasi God has a will and desire for us. Dapat naka-align sa Kanya. Hindi tayo ginawa robot ng Diyos. Relational yung ginawa niya sa atin para mag-respond tayo on how dapat nagre-respond tayo. Yun ang ina-expect ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya sa Roman 12:2, di ba? And be not conformed in this world, but ye transform by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So there's perfect will. Kung marirenew natin mind natin. Amen? Sabi niya rin sa 1 Thessalonians 4:3, for this is the will of God, even your sanctification. Kasi sinasanctify niya tayo, that ye should abstain from fornication. Amen? Diba? So yun yung will ng God. Ang will ng God sa atin is personal. Ang will ng God sa atin ay intentional. Ang will ng God sa atin ay purposeful. Diba? Purposely. Amen? Hindi niya lang dinidecree, kundi dinidesire niya.
Ini-invite niya tayo na maging partner niya sa will niya. And God can be pleased or displeased too. Pwede natin siyang ma-please at pwede din natin siyang ma-displease. Kasi si God, nagre-receive siya. Imagine niyo kung nagre-receive siya noon ng offering at sacrifices, 'di ba? Na may joy, meron ding rejection. Amen? So, ganun din sa atin ngayon. Kung tayo na, 'di ba, yung pinili niya na tahanan, pwede din siyang ma-please at ma-displease kung ano po yung ginagawa natin sa harapan niya. Kaya kung hindi tayo mare-renew, amen? Hindi nagbabago ang Panginoon. Naniniwala po ako, kaya tayo sometimes emotional kasi may emotion din ang Diyos. He is also spiritual. Kaya yung kanyang relationally engagement sa atin bilang creation niya, nafe-feel natin. Bakit? Because He feel first. He felt first. Lahat ng pinagdaanan natin, di ba? Namimili tayo kasi si Lord din nagdesisyong mamili na mahalin tayo at mamatay para sa atin. Nag-grieve tayo sa mga paligid natin kasi siya din nag-grieve. At para malaman natin ang will ng Panginoon, kailangan nating maintindihan yung puso niya. Kailangan natin lumakad sa espiritu mismo ng Panginoon para mag-respond ng may mabuting puso, ng may kabutihan, di ba? Ng may pag-ibig. Para ma-please natin yung Panginoon. Na mag-desire tayo, na maging masunurin tayo, mag-desire tayo na maging maibigin tayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Yung true obedient, yun yung magpakilos sa atin. Kumbaga sa makina, yun yung magpakilos sa atin, sa emotional natin, yung katotohanan. Hindi yung lies. Kasi sabi nga ng Panginoon sa Matthew 22:37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and with all the soul, and with all thy mind. Amen? Ito yung action na gusto ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Na even meron tayong emotional, 'di ba? May emotion tayo, at least ang mahalaga laging naka-align para sa Panginoon. Dahil yung gusto ng Panginoon, na magkaroon tayo ng affection. Gusto rin ng Panginoon na maramdaman natin yung nararamdaman niya. Kasi we are one. 'Di ba? Partner nga tayo eh. We are one body. Kaya huwag kayong magtaka minsan nakakaramdam tayo ng lungkot. 'Di ba? Kahit ngayon sa mga church natin, kahit minsan nakikita natin yung mga church para na silang manhid. Hindi na nila totoong nakikita yung totoong dapat expression ng Panginoon at compassion ng Panginoon sa mga kaluluwa sa mundo kasi nagiging makasarili na drive na sila ng law, hindi na ng love. Nami-misinterpret na nila yung pagsaserve sa Diyos. Nagmi-minister na lang sila para i-proclaim, 'di ba? Yung judgment na nila, yung pagmamanipula nila, hindi na yung judgment na antayin ng Diyos. Even sa pulpito, ginagawa na nila yung pulpito para magparinig, hindi na para iparinig ang good news ng Panginoon, kundi iparinig yung kanilang mga sakit. 'Di ba? Yung personal na nila, hindi na para sa mission ng Panginoon at sa gusto ng Lord. Kaya hindi nagiging pure yung puso. Nawawalan na ng mercy sa tao. Meron na silang sariling discernment na hindi na nagmumula sa Diyos. Hindi na father heart yung nararamdaman nila, kundi emotion na nagde-defile sa buong congregation o buong church. Hindi na emotional purity. Nawawala na sa alignment ng Panginoon. Amen? Katulad ng kwento ni Jonah, di ba? Na alam ni Jonah na gustong iligtas yun ng Panginoon. Kahit na sila ay mga barbarian, di ba? Hindi tumatakbo si Jonah dahil hindi niya naintindihan yung puso ng Diyos. Alam niya yung gustong gawin ng Diyos. Gusto niya iligtas yung mga tao na yun. Kahit na masama sila. Dapat yun din yung maging puso natin.
Na hindi dahil masama sila, magre-respond tayo ng same thing na katulad ng respond nila. Amen? Kaya let's begin po. Let's begin na i-repent natin yung sarili natin, na magawa natin yung task na pinapagawa ng Panginoon sa atin, na mapalaganap natin yung pagmamahal. Huwag kayong magtaka kung bakit pagmamahal ang binibigay ng Panginoon sa puso natin kasi hindi niya gustong i-destroy yung mga tao. Ang gusto ng Diyos, magamit tayo para sa mga tao. Katulad ni Jonah, ginamit si Jonah para iligtas yung mga tao sa Ninive. Amen? Kasi nag-alay din ang Diyos ng buhay sa lahat ng tao, hindi lang para sa atin. Sa lahat. Kaya alam ni Jonah, sinabi niya yon sa Jonah 4:2, I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and great kindness, and repents thee of the evil. Kilala kita. You are slow to anger, sabi niya. Hindi siya tumatakbo dahil ayaw niya lang sundin ng Panginoon, kundi meron siyang sa puso niya na ayaw niya sanang maligtas yung mga tao na yun, pero hindi yun ang puso ng Diyos. Kaya kahit gaano pa kasama yung mga tao sa atin, even yung mga kasama natin sa church, magkaroon tayo ng pure soul at pure heart sa kanila na tayong magpakita na dumadaloy sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Alam kong hindi madali para sa atin. Pero mga kapatid, kahit 7 lang tayo dito, 8 tayo dito, intercessor tayo ng Lord sa buong mundo. Sa buong mundo. Hindi lang para sa pamilya natin, hindi lang para sa sarili natin, sa buong church natin, sa buong kabataan. Tayo ang backbone, hindi man tayo napapansin lagi. Si Lord nilalagay ni Lord sa atin yung puso niya. Kaya tayo nakakaramdam lahat lagi ng bigat. Pinadadaan tayo sa apoy. Kasi para maripain yung puso natin, para magkaroon tayo ng pure heart at soul sa harapan niya. Kasi posible yun sa Kanya. Kung imposible sa atin, posible sa Kanya. Kung magpapasakop tayo sa divine Holy Spirit ng Panginoon. Mga kapatid, tinawag tayo ng Lord as His holy people. CR tayo dito sa mundong ito. Kaya nga, minsan kahit ayaw nyo makita, nakikita ninyo, nagkakagulo yung mga tao. Minsan, hindi nila alam ba't sila nagkakagulo kasi nadideceive sila. Pero tayo nakikita natin yung truth sa nangyayari at sitwasyon ng kalagayan, even sa sarili nating problema. Kaya lahat nakikita nating mabuti sa mata natin kasi yung mata na ng Diyos ang ginagamit natin. Kaya purihin po ang Panginoon. Alam kong marami pa tayong dapat pag-usapan at marami tayong dapat matutunan. Pero hanggang dito mo po muna. Yun lang po ang gustong ipahatid sa atin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pure soul and pure heart. Lalo po mga intercessor tayo, kailangan natin yun lagi sa harapan ng Diyos. Hindi po biro yung trabaho natin mga kapatid. Totoo po yun. Kung makikita lang natin yung mga nasusunog natin tuwing nananalangin tayo, yung binabattle ng maraming tao, yung panalangin natin, kayang talunin, gibain yung mga pader. Even yung mga church, mga kapatid. Tandaan ninyo, isang intercessor lang si Moises, pero nakapagligtas ng isang nation. Ilan tayo dito? 7. Minsan sobra pa. Kaya bakit nagkakaroon ng katagumpayan yung mga kapatid natin? Tayo mismo kasi lahat tayo nagbaback-upan sa panalangin. Nagpapalakasan. Kasi we are one body. Magtutulungan tayo. Amen? So purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, marami pong salamat, Ama. Tunay nga, O Diyos, that Lord, we ask, Panginoon, na magkaroon ng puso, Ama, na malinis sa iyong harapan. We ask, Panginoon, na magkaroon kami ng humility, teachable heart, Panginoon, at obedient heart, Panginoon, sa harapan mo, na lagi mo kaming i-correct, na lagi mo kaming turuan according to your purpose, Panginoon,
sa yung puso na nagmumula sa puso mo na binibigay mo sa amin, Panginoon, na magkaroon kami ng mapagmahal na puso, na maging cheerful giver kami, Panginoon. Magkaroon kami ng pure na emotion sa puso namin, maging malaya kami, Ama. Hallelujah. At hindi kami maikip na mga guiltiness o fear o takot sa mundong ito dahil Lord, you are here, Panginoon. Na anuman ang kabigatan namin, binibigay namin sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na mas alam mo ang kailangan namin. Mas alam mong higit, Panginoon, ang mga bagay na dapat naming i-disconnect sa mundong ito. Bigyan mo kami ng emotion na pure, Panginoon, na hindi nagda-doubt, Panginoon, na hindi kami nami-mislead, na hindi kami nami-misalign, Panginoon, sa assignment na binibigay mo sa amin. Na huwag kami magkaroon ng confusion, Panginoon. Hallelujah. At higit naming maunawaan ang puso mo, Panginoon, na nilalagay mo at ang katotohanan, Panginoon, sa lahat ng iyong salita na nire-reveal mo sa aming mga buhay. Salamat sa generosity ng joy mo, ng love mo, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng holiness mo, ng righteousness mo, Panginoon. Salamat, Ama. Maraming maraming salamat, Panginoon ko, na pinapalitan mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, ginagawa mo kaming partnership, Panginoon, ginagawa mo kami, Lord, na maging spiritual ang mind namin na magkaroon ng buhay, ng payapa, Ama. Katulad ng sinabi mo sa Romans 8:6-7, Panginoon, na tanggalin namin yung mga carnality-minded, Panginoon, na pinatay na at magkaroon kami ng spiritual-minded, Panginoon, na nagbibigay ng buhay at kalayaan at kapayapaan sa amin. Na ang mga carnality na to, Lord, ay hindi nagbibigay, Panginoon, ng kaluguran sa iyo, kundi lumakad kami sa law, Panginoon, ng spiritual law at hindi sa carnal law, Panginoon, na magbibigay sa amin ng malawak na pangunawa, Panginoon ko, sa iyong puso, sa iyong isip at sa spirito mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Dakilang Ama, purihin ka, O Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. In the mighty name of Jesus, give us the spirit of discernment, Father God. Hallelujah. Lord, na surrender namin, Panginoon, na magkaroon kami ng soul na purity, Panginoon, yung purity ng soul, Ama. Hallelujah, na alam namin kaya mong gawin sa amin. Yung mind na renew, Panginoon, yung will na surrendered, Ama, in the mighty name of Jesus, yung emosyon na nagsasacrifice, Ama, in the mighty name of Jesus, at yung soul, Panginoon, na nagjo-joint sa spirit man namin, hallelujah, na kasalukuyan at already, Lord, yung ngayon na nakikipag-communion with God, in Jesus' name. In Jesus' name, I speak blessing, Panginoon. I speak oneness and communion sa buhay ni Nanay Andrea, ni Ate Therese, ni Ate Joy, ni Ate Meds, ni Ate Jane, ni Nanay Selena, ni Ate Melda, Panginoon, na mga kapatid namin, O God, na narinig namin to na magkaroon kami, Lord, ng laging communion sa harapan mo, ng laging matatag na relasyon, matatag na pag-ibig at emosyon, Panginoon, na nakikiisa sa'yo, na alam namin, Lord, na hindi mo kami nire-reject. You are accepting us, Panginoon, para sa perfect will mo, na mag-glorify namin yung pangalan mo, na makita namin ang katotohanan, Panginoon, sa mga salita mo, na huwag kaming maging tamad na kilalanin ka, para masanctify pa kami, para magkaroon kami ng soul and body, Panginoon, naka-preserve, naka-preserve sa hinaharap, hanggang sa pagdating mo, na hindi ka namin masaktan, na hanggang sa pagdating mo, Lord, naging handa kami. Lord, purify our soul, Panginoon, at tulungan mo kami, Lord, na lumaban, Ama, ng may wisdom, na may renew mind, na pinoproseso, Panginoon, hallelujah, na nagsasubmit, Panginoon, sa iyo, na nag-heal ng emotion namin, na nakakaranas, Panginoon, ng espiritu na nagmumula sa iyo, Lord, na nagtuturo at nagtutuwid sa amin, sa aming emotional at soul, Ama, na maging kompleto kami, na maging vessel kami, Panginoon, Lord, na nag-i-speak ka sa amin, na naging nag-i-echo yung tinig mo sa mga tenga namin kung paano namin didesisyonan, Panginoon, na hindi kami nadi-divide sa unity na meron tayo, na hindi kami natutusok, natutorn, nasusugatan, Panginoon, sa flesh, Ama, na Lord, turuan mo kami lumakad sa Espiritu. Turuan mo na huwag ma-confuse, Panginoon, yung inner man namin, na lagi namin iniisip na meron kaming communion sa iyo. Lord, i-heal mo kami.
I-heal mo ang lahat ng mga sakit. At Lord, hayaan mo na simula sa araw na to, patuloy kaming laging nagsusurrender sa'yo. Hindi lang sa aming mga lakas, hindi lang sa aming mga kahinaan, kundi even yung mga produkto, Panginoon Lord, nung trying hard namin, Panginoon, na abutin yung deepest Spirit of God, Lord, yung emotion healing, amen, na, hallelujah, na nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon ko, na nilalatag namin sa harapan mo lahat ng pain, lahat ng pride, lahat ng shame, lahat ng fear, lahat ng bitterness, Lord, ilalagay namin sa ilaw lahat. Na makita namin yung ilaw ng presensya mo sa buhay namin, Ama. Natanggalin mo yung broken heart namin, Panginoon. At bigyan mo kami, Lord, ng tamang espiritu, hallelujah, na hindi nagre-reject, Panginoon, sa'yo. Yung tamang espiritu na hindi nagre-reject sa will at way mo. Lord, draw us near to you, Panginoon. I-restore mo kami. I-restore mo kami at ang pamilya namin sa presensya mo. Hindi sa pressure, O Diyos, kundi sa presence mo na hindi kami nagpe-pretend, kundi yung wholeness namin, Lord, lagi namin ini-invite yung presensya mo. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Hindi kami nagsisisi, Ama, na sumuko at isuko ang aming buhay sa iyo dahil alam namin na higit kang nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Maraming salamat, Lord, that we are your masterpiece. Salamat, Panginoon, na kinuha mo lahat ng kahihiyan para sa amin. Kaya kami makakaharap at selyado kami, Panginoon, ng dugo at kapangyarihan mo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na dugo. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga nilinis mo, Panginoon. Salamat sa pure heart na nilalagay mo na makakapag-serve sa'yo in the mighty name of Jesus. Maraming maraming salamat, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Amen. Praise God.